Yo, what up? This is Gat G ng Tahanan Record. Syempre, nandito na naman tayo para sa isang review and reaction ng isa sa battle sa pangil na inilabas or napirata. Napirata, no? Napirata ni Nimbus TV. Ito, si Nimbus TV. Oy, shoutout Nimbus TV. Isa to sa mga, sa mga na-review na natin na kanta. Ito si Nimbus. Then ito ay pangil sa pangil, Shaggy versus Sixth Street. Isang napaka-controversial na battle na to. Siyempre, alam naman natin yung nangyari na sa battle ni Young One versus Saki. Alam naman natin yung nangyari doon about sa Damayan ng Dunggalo. Kaya napaka-controversial din ang laban na to. Kasi inaabangan ng mga tao kung ano yung sasabihin ni Shaggy tungkol sa Dunggalo at siyempre kay Kuya AE. Then, ayun. Matira Mayaman semifinals. Ito. Baka magalit si Nimbus na pinirata no? Hindi, totoo naman pinirata. Tsaka hindi lang naman si Nimbus ang namirata dito. Marami ding iba. At ito, para sa akin, alam to ni Pibus na mangyayaring ganto at tsaka ng buong crew sigurado ng buong pangil sa pang ng PSP. Alam nila na ganto ang mangyayari kaya pinayagan din nila yung pamimirata pinayagan nila yung pay-per-view. 'Di ba? Alam nila na mangyayari to. Para sa akin para sa akin lang. Alam nila na mangyayari to kasi parang ano na yun to tawag dito, parang kung ako tatanungin siguro yung hatak tao na rin to Para ma-promote na din yung PSP o kaya bigay ng libre sa atin. Kaya sinabi ni Pibus, ni Kuya Pibus na hindi niya i-upload to. 'Di ba may issue ganun or may ganun sinabi si Pibus, may binitawang ganun salita si Pibus na hindi niya i-upload tong battle na to. Kaya manood na lang kayo. Kaya imbis na parang ang ginawa niya, hindi niya i-upload. Kayo yung mag-a-upload para wala siyang parang alam mo yung safe siya kung kayo yung mag-upload. Kasi 'di ba, yung issue sa Zaki versus Young One, sa kanila yung upload, then baka ma-issue sila. Para safe yung PSP. Parang ganoon. Kung sakaling may madadamay or madadamay man yung Dunggalo at I'm sure na madadamay ang Dunggalo at si Kuya AE dito about sa ganito. Kasi Shay pa. Puta, kilala naman natin Battle MC si Shay. Puta, walang sinasanto rin to. At marami din tong alam si Shay, ha? Kaya yun ang pinakaano ko. Kaya para sa akin, alam ko na alam ng PSP na mangyayari yung piratahan. So pinayagan niya. So imbes na piratahin na wala siyang mapapala, di piratahin ko kayo, piratahin nyo na lang nang may mapapala ako. Kasi magkano ang pay-per-view, di ba? 100 yata each sa bawat manonood. So ang dami nanood dun sa pay-per-view. Kaya malamang kumita din siya dun sa pay-per-view. And then safe pa siya kasi hindi siya yung mag-upload, di ba? Hindi siya yung magiging uploader. So ayun, bago natin i-review to, syempre maraming salamat muna sa TBS 13 Worldwide. Shoutout sa inyo. Royal Duxud, Salvaria Hood, Santa Cruz Trus, Brown Pride Crib na pinangungunahan ni OG Payat. Shoutout sa lahat ng homies ko, sa lahat ng homeboy ng Brown Pride Crib, Marinduque, Las Piñas, Cavite. Shoutout sa inyo mga tol. Dreamtown Clothing, Game Day Clothing, Capitolio, Ghetto Gospel Clothing, Ghetto Hood, Gat Music Productions, Marinduque Mapstas, Street King Clothing, Tahanan Records, Urbanista Clothing, Bogchi Pare, Yalip Tattoo, Willa Arts, Parang Boy Restaurant, 2 Pudab at Z2M Barbershop. Syempre ito, shoutout muna tayo dito sa last reaction video ko, yung Masa Rapsi Andrew E. Ito, medyo marami tayong nag-comment. Shoutout Jonel Barcoma, shoutout Idol Marvin Valledo, shoutout sa iyo tol. Nice reaction, keep it up. Next, follow di yung Come On by Mananabas music video sa ABS-CBN. Oy, talaga meron? ABS-CBN naglabas? Okay Mananabas na naman tayo. Shoutout sa lahat ng mananabas Diabolic Cryptus, shoutout sa iyo. Kay It's Yours Joke, shoutout din sa iyo. Baka din pa nare-review Lods kanta ni 4D sa channel din ni Kuya AE. More power channel mo. Oy, na-review ko na yan. Utol Rodel Mamuad. Na-review ko na yan. Check mo diyan. At saka ayun, 1K plus din yung views nun alam ko. Na-review ko na yan at napakagaling ni 4D diyan. Shoutout sa iyo, sir. Oy, shoutout din sa iyo Alfonso Mumen, tama ba? Pangtalipapa, Francis Jopia, Pantalipapa. Yung kanta ni Kuya Drew. Ewan ko sa'yo, kung para sa'yo, Pantalipapa yun, hip-hop mo yan. Or kung hip-hop ka man, ano mo yan, idea mo yan, or comment mo yan, wala man ako magagawa. King A is still on top by Omar Baguio. So yun, silipin na natin tong Hindi na ako pupunta sa judging nito mga tola. Yung banat na lang nila papahinga ko, and then yung komento ko, at saka yung sa inyo na lang. So tuloy tayo. Intro ni Tipsy kay Looney.
Nakaabot ka ng semis kasi tinalo mo si tunalo mo. Gag. Maganda yun. Magandang ano yun. Magandang intro yung para kay Sixth Street. Nanalo, una pa lang bumanat dito si Sixth Street. So magandang ano yun. Magandang pasok yun. Isang suntok na agad na matindi yun. Sino tinalo mo? Kasi nga 'di ba yung nagkaroon ng issue noon sa atrasan kay Aklas, kay Mot, tsaka kay J Black, may mga ganon. So parang nagulat sila sinong tinalo. Para sinasabi ni Sixth, sinong tinalo mo? Bakit ka napunta dito sa semifinals, 'di ba? Samantalang siya naghihirap siya sa mga kalaban niya, 'di ba? Hoy, nakita niyo yung reaction ni Zack? Balikan natin ng konti, So, yung ano natin dito. Ayan, balikan natin ng konti. Nasira tuloy. Ay, teka. Intro ni Tipsy kay Looney. Dito si Zack, Nakaabot ka ng semis. Tingnan yung reaction ni Zack dito. Kasi tinalo mo si tunalo mo. Ay, Zack, gagawin pa. Nasira tuloy yung intro, parang di ko memorya. Paano? Walang kwento ng simula, ba't andito ang pota? See, the novel wasn't exactly clear. Walang kwento ng simula, pero bakit nandito yung story? How it all started, kaya mga tao may kanya-kanyang teorya, kaya hayaan mong punan ko. Kaya ang tao may kanya-kanyang teorya. Kasi hindi nga nila alam yung istorya. Paano napunta si Shay doon? Kaya yung mga tao, parang ito yung sinasabi ni Sixth, hindi alam ng tao kung paano napunta si Shay dun sa semifinals. Kaya kanya-kanya yung teorya nila. Yung mga blanco dun sa unang pahina ng iyong totoong istorya. Magbubunyag si Sixth. Game! Tangi niyang nakalaban? Mali. Tangi niyang nakalaban si Zaito gamit mga... Tangi niya nakalaban? Mali. Baka tangi nang nakalaban. Inventong talata. Winter is coming. Kanyang... Saito kasi, no? Sayang din naman kasi pag kasi Saito bumibitaw. Ako, idol ko talaga si Saito kahit nung una pa lang. Pero hindi ko na siya natripan nung mga nagpe-freestyle pa lang. Nagpe-freestyle na siya na itong mga laban niya. Okay lang naman sa akin na mag-freestyle siya sa battle. Pero kung mga kagaya ng mga tournament battle, di ba? Parang hindi naman deserve ng tao yung mag-freestyle ka lang. Kasi ang laki ng inaabangan sa'yo eh. Parang gano'n. Ang laki ng inaabangan sa'yo. Kasi Zaito na yan eh, di ba? Pero pag maririnig nila, freestyle lang. Parang nakakadismaya lang. Ang sabi at napili niyang panata, winter is coming. Hoy, nasa Pinas Kampuking ina mo yata. Winter is coming. We all want to go somewhere in life. I go. Pero ultimo yung winter mo, pagpapawisan, ngayong nasa imperno ka ng mga yawa. Yeah! Ngayon nasa imperyo ka ng mga yawa. Alam ko, yawa Bisaya, di ba? Tama ba ako? Tapos parang yun nga yung sinasabi lagi ni Sixth na yawa. Parang ganyan. Ganyan yung inaano niya. Or yawa is sa Davao, pero alam ko sa Bisaya ang yawa. Correct me if I'm wrong, alam nyo naman. Para baka naman issuein nyo na naman ako dito sa yawa na to. Yawa. Puta! Ha? Puta, seryoso? Nag-skip ka ng stage 2? Rumekta semis yung face? Angas mo din mag-shortcut no? Diretsong critical stage? Maganda yun. Umatras ba talaga yung alien na addict na si Aklas? Alien na addict na si Aklas. Gago. Pero ang ingay ni Aklas sa sa social media, sa Facebook lalo. Ang ingay niya doon. Talagang tinitira niya si Pibus, gasol, etc. Kung ano-ano pa tinitira. Ewan ko kung may reaction siya dito kasi in-unfollow ko na rin si Aklas kasi kada kita ko na lang kasi sa feed ko, sumisigaw. Alam mo yun, parang nakakarindi. Kaya parang, sa akin lang to, opinion ko lang naman to. Naririndi ako na, wala namang inaano si Aklas, puro sigaw sigaw na sigaw. Ano ba? Baka po na, ewan ko ba? Pero siguro doon siya kumikita or doon siya nagugustuhan ng mga tao. Hindi.
Pero alam mo, nagpapahype lang yung gago dong sa video na nakita mo. Yung nagpapaka ano nakita niyong mali ng tao. Kasi nung si Akata tinira PSP, magandang hype daw para sa liga, ika nyo. Pero yung addict na sindi ng sindi pa yung nasindikato. Oo nga, no? Parang ang dating kasi, parang hindi nila napupuna yung kay Akata, pero yung addict na hinusgahan no. Hindi, yung sinasabi nilang addict na, ayun nga, yung pa yung nakita nila. Parang siya pa yung nasindikato nila, siyempre addict tapos nasindikato. Parang gano'n, parang, paano ko ba sabihin, metaphor ba yun? Malinis pagkakatrabaho. Yung alien yung na magic, pero di nyo alam yung conspiracy. Paano? Tungkol sa alien yung topic. Nung si J Black umatras, si Mot pinadaan. Nung si Aklas yung umatras, si Invictus asaan? Oo nga, no? Invictus. Oo nga, no? Bakit? Alam ko Mot Invictus, di ba? Bakit nga pala si Shay? Oo nga, no? Bakit si Shay ang nandito? Papalit-palit na mga Hindi. Shay Zaito, di ba? Nakalaban daw. player para lang dyan ay sus. Ang mali nyo lang, di nyo pinalitan yung final boss. Parang so hindi na rin lumaban si Invictus. Shay versus or ang gulo no? Ang gulo ng lineup ng PSP. Pero bakit nga ba may mga ganon? Ba't nga ba may mga ganon? Kasi isa kang PSP Gym franchisee. Di nyo alam yun. Ito ang bida ninyo. Business partner. So basically may-ari ka rin ng liga na to. Ikaw yung poster boy, pero ako lagi yung most viewed. Tangina mo, ito'y sampal. Ikaw yung poster boy, pero ako'y lagi yung most viewed. Shit! Alam mo yun na parang kinukonsensya pa siya ni Sixth Threat na tangina, mahiya ka naman kasi ako yung gumagawa ng pera nyo. Kayo lang yung nagmamanage dito. Parang ganon. Tapos kasali si Shay. Di ba? Oo nga, no. Ano siya? Franchisee siya ng PSP Gym. Tapos kasali din siya sa tournament. Oo nga, no. Parang ganon. Ikaw yung poster boy, pero ako lagi. Oy, nagtatapi ka. Tumatalikod kasi si Shay. Tumatalikod Pinaharap lang siya ni Sixth Threat. Pero parang normal lang naman hinawakan lang para magtropa Siguro si Shay medyo, hindi ko alam kung may galit or talagang mainit talaga siya. Kaya ganoon kaagad siya Pinaharap lang siya kasi, para sa akin lang pinaharap lang siya. Bilang tropa, hinawakan lang na ganyan. Hindi siya biniglaan na gano'n di ba? Parang ginanon lang siya ni Sixth Threat. Shay, gumanon lang nga. Yung most viewed, tangina mo. To, na bilang owner lang ng gym, yung kaya mong i-flex, ako yung flex ko, yung pagbubuhat lagi sa inyo. Yun yung sinasabi ko. Yung si Sixth Threat ang nagbibigay ng pera kasi nga most viewed siya, yung sinasabi niya. Kaya welcome sa PSP. Paliga ni Shay at Phoebus. Shay at Phoebus. Kaya nga nakapag-skip ng stage 2. But that's hideous kasi paano madedevelop tong bata nyo kung pa na-skip nung early stages nung fetus? Meron pa yung dalawa. Ang sarap pakinggan ng pitik niya ng English tsaka yung tawag dito, yung spit niya at saka yung pagdi-deliver niya ng English is fluent talaga. Fluent pakinggan. Pero ba't ganun si Sixth Threat gigil na gigil din sa pag-spit Dalawang technique. Gusto niya ipagpabukas yung judging. Siyempre, para pwedeng dahil lang sa replay siya nanalo. Totoo kaya yun? Na gusto ni Shay yun? Tas igit
igitna itong laban. O, di ba? Nasa gitna yung laban. Oh! Igitna itong laban para di daw tulog yung mga tao. Talagang planado. Hoy, Bisaya lang yung kalaban. Tinatarang Tagalog nyo ba ako? Oh! Seryoso? Galing, ang galing. Hindi to mind conditioning na parang J-Block. Galing. Diba? Kala niya, anong Sixth Threat at mo, tarantado ang naka-ready yung poster ng PSP pag tiga PSP yung nanalo. Oh. Tangina, ano yun? Organizer ka na, player ka pa? Kupal ka ba, boss? Tangina, kupal ka ba? Organizer ka na, player ka pa. Kulit no? Para ka nagpa-rap contest tapos sumali ka rin sa rap contest. Shoutout kay Joel, Kulokoy. Tangina, nakakaawa ka. Pumayag ka maging puppet set. Asa na yung pride mo na tumanggi na lang instead and be like, hindi, ako si Seiyi. Isa sa OGs ng ating set, 2018 champion na sa aking belt. Puta, asa na yung dating Slim Seiyi na we can't stand up for his fucking self, bitch. Ako yung dinadaya, pero ikaw yung binabastos. Di pa ba sa... Ang lalim nun man. Ako yung dinadaya, pero ikaw yung binabastos. God damn. Pat na tinulungan ka lang ni Enigma magkampiyon dati? Pati ba naman dito naka-safety? Cause dog, it's not about more championships pag sinabi niyong MC. Puta, hakutin mo yan lahat. Pero yung titulo ko pa din ang mas mabigat. Tanong mo sa tao yan, Seiyi. Kahit yung isang championship ni Nowitzki, mas matimbang pa din sa 2 kampyonato ng KD. Kaya basketball reference, NBA. Di pwede ikumpara yung corona natin, isa kalambungan ng monopolyo. Nagkakatugma lang pagkat parehas tawag champs. Nagkakatugma lang pagkat parehas ng tawag na champs. 100k views pala to, ha? Congrats, Nimbus, puta. Hindi ako nakapag pay-per-view, busy ako nung Sunday kasi. Hindi pwede ikumpara yung corona natin, isa kalambungan ng monopolyo. Nagkakatugma lang pagkat parehas tawag champs, pero iba ng inuupo ang trono. Parang damo at bato, magkatugma naman oo. Ngunit legasiya ko'y natural, sadyang puro pagkatubo, habang legasiya mo'y nabuo dahil sa tulong ng mga taong nasa loob ng laboratorio. Shit, ang lalim nun, pre. Maganda yun, pucha. Ang nun, astig nun kasi, parang pinagkumpara niya yung marijuana and then shabu, no? Puta. Paano ko ba i-explain? Kasi yung, syempre, marijuana, alam naman natin kung saan tumutubo yan. Paano ko ba tawigin? Yung natural. Natural, hindi man kagaya ng shabu na ginagawa ng tao. Yung marijuana is natural na tumutubo. Diba? Tinuturi lang kasi tayong probinsyano nitong mga gago. O sige, pasok sa aming bahay. At dahil tayo'y probinsyano at may dayo, tsak may manok na makakatay. Yeah. Isang anggulo, isang round. Diba? Ito'y laban daw. Oo nga, no? Isang anggulo, isang round. Ng dalawang magaling sumilip ng maraming angle. Pero kita naman, litaw yung sinong mas creative pagdating sa ganyan. Patay sa isang anggulo sa loob ng isang round lang. Bang! Ops! Iniisip niya na yung mga naka-ready niyang ribat. Siyempre! Totoo eh. Expected niya na yan. Basta yung delivery, pakiingatan. I-stutter mo ng konti para kunwari hindi mo inasahan. Magaling. Ganda ng round 1. Totoo yung sinabi niya si Sixth Threat. Puta, isang angulo lang ginawa niya. About sa pagbubuking at kung ano yung monopolyo na nangyayari dun sa loob ng PSP. Sa loob ng battle ng PSP, di ba? Puta, napakaganda.
Tapos binasag niya na agad yung binasag niya na agad yung ire-rebat ni Shay kasi sinabi niya na naka-ready na i-stutter mo. Kaya pinapa-stutter niya para hindi halata na nakasulat na, di ba? Para kunyari, rebat ang dating na on the spot niya inisip. Galing. Round 1, Shay. Pibus! 6 threat, oh. Nagtatampo. 2 laban lang daw. Finals na ako. Eh bakit? 2 laban lang din naman. Finals ka na. Huling laban mo na to. Oh. Tsaka, umaabot ako ng semis. Shay ako eh. Bakit? Ha? Kilala mo ba kalaban mo ngayon? Nag-backout si Aklas eh. Bakit? Kasalanan ko ba yon? Pare, bakit? May punto yung rebat niya, no? Hindi niya naman kasalanan yun. Bakit? Diba? Kumbaga, hindi naman siya nag-organize. Hindi naman ako yung may kasalanan niya. Eh, nilagay ako sa finals. Anong gagawin ko, diba? Dinaan niya yung rebat niya sa yabang. Yun na lang. Ba't ganun? So, madaya ako. Yun yung gusto mong palabasin. Ba't hindi si Aklas ang iyong tanungin? Ba't ayaw akong harapin? Kahit ganun itsura nun, matalino yun, boy. Kahit ganun itsura nun, boy, matalino yun. Alam niyang di niya ako kaya banggain. At kung ikaw may utak ka din, kahit katiteng, dapat nag-back out ka na rin! Ang tagal na nung huli kong battle. 2018 pa nung ako'y huli. Nawawala yung volume, no? Sa pay-per-view. Wala, hindi natin narinig yung sinabi ni Shay dun. Di pa ako galit. Kasi di ba sabi ko, ang magti-trigger, ang pagtutok lang sa akin ng Glock ang magti-trigger ng aking pagbabalik. Pero pwede na tong tirador. Magiging 9 din naman yung 6 pagtapos ko ibitin pati warik. Davao! Game! 6 threat! Di ba sabi ko magagandang katangian naman ng Mindanao yung banggitin nyo? Eh ba't sa dami ng pwedeng representative, ang napili nyo, ito. Panakot na naman. Di ba pa kayo nagsasawa sa ganyan? Hoy, tingin mo magandang pang-represent ng Davao yung pangalan mo na yan? Wait, gusto mo ba silang i-represent? Ba't parang ayaw mo naman? Kasi kung gusto mong i-represent ang Davao, dapat ang pangalan mo, Durian. Durian! 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 Ang ano lang no? Ang basic lang nung, ewan ko kung parang natatagalan na ako sa bitaw ni Shay, pero para kasing yung dating nun sa ano kay Shay dito sa ano niya, unang pasok niya pa lang. Ang tagal niya pumunch, ang tagal niya sumuntok, or ang dami niyang paligoy-ligoy bago siya sumapak. Tapos pagdating doon sa sapak niya is, ayun, okay naman, comedy, medyo hype. Hindi nga lang ganun kalakas yung dating sa akin. Hindi kagaya kay Six Threat na talagang umpisa pa lang, talagang sumusuntok na agad, di ba? Hoy! Durian! Musta ka naman? O teka, ba't parang di mo nagustuhan? Gusto mo i-keep yung 6? O sige, pagbigyan. 6 Durian. Palakpakan naman dyan para kay 6. Ang ika-6 na Durian. Napanood ko yung battle nyo ni Akata. Goods lang, pero medyo parang corny. Parang ganon, para sa akin. Bisaya ka pala? Oh, relax. Gusto ko lang sabihin hindi mahalaga kung Bisaya o hindi. Pare-pareho lang tayong Pilipino, di ba? Pero ano tong nalaman ko? Alam nyo bang Crips daw si Tanga? Member siya ng geng-geng. Sa FB, pinagyayabang niya pa. Yung mga caption sa pics, wag daw kalimutan kung saan nagsimula. Sige nga, kung Crips ka talaga, sino nagtatag ng Crips? Wala. Si Stanley Tookie Williams at si Raymond Washington noong 1971? O tinatag to ni Raymond Washington mag-isa noong 1969 pa kasi sa Black Panther siya ay na-inspira? Alin sa dalawa? Hindi ko rin alam yun ha, kung saan nagtatag ng Crips ha.
Wait. Kung Crips ka talaga, pali, hindi ka pala laking Davao. Sa LA ka lumaki at natira. Sa LA ka lumaki at natira. Yawa. Alam nyo ba, ang Crips ay naging kilala sa mga pagnanakaw, droga, karumal-dumal na krimen at iba pa. So, ibig sabihin yung mga ganyan ginawa mo pala. Tang-ina ka. Di mo na nga dapat ginawa. Pinagmamalaki mo pa. Pero kung hindi naman, edi umayos ka. Baka sampal-sampaling kita. Tigil-tigilan mo kakagaya sa kultura ng Amerika. Tanga, hindi ka Crips porket asul yung tela ng panyong nabili mo sa bangketa na tig-60 ang isa! Umayos ka tanga. Medyo hindi lang ako pabor dun. Palibasa Crips no? Hindi, blues. Ayun lang kasi umayos ka tanga. Hindi, kasi kagaya ng rap, di ba? Doon din naman yung galing sa kabila So, ganun din yun. Inadapt lang din natin yun dito sa sa Pinas. So, anong masama doon, di ba? Parang wala naman ako nakikitang mali. Crips! Ulul, sukarap, boy! Sukarap. Ano yung sukarap? Ano nyo nga? Comment nyo nga sa akin, mga tol. Baka para ma-experience. Siguro palagay ko, salitang Bisaya Sukarap. Halos lagi may blue na bandana. Kahit saan siya pumunta. Kada birthday ang wini-wish, maging blue yung utot niya. Nagto-throw pa daw yan ng C-sign sa street. Yeah. With matching creep walk moves pa. Hoy, isa kang Bisaya na taga Davao, putang ina mo, magbudots ka! Di daw ito rap. Tawag nila dito rap. Ay. Rap! Kinekengkoy ni Shay si Sixth Street no? Alam mo yun yung parang aseryoso ng bitaw ni Sixth Street tapos si Shay kekengkoyin ka lang. Ayaw mo? Bakit? Nahihiya ka? Yawa, parang budots lang, ayaw pang makisama. Kultura ng iba, ginagaya, pero sa sarili, di mo maaya. Di putang ina, kung ganyan lang din, wag mo tawagin sarili mong Bisaya! Ano? Bisaya ka lang pag convenient? Parang kaya kasi parang kultura ng iba, wag mong tawagin Bisaya. Bakit? Nagra-rap din naman tayo, di ba? So wag mong tawagin rapper yung or hip-hop, wag mong katawagin hip-hop sarili mo kasi ginagaya mo lang din. Parang gano'n, alam mo, kung ako magre-rebat kay Shay, parang gano'n. Pero pag hindi, kinakahiyaan mo ng todo. Kaya pala yung mga kanta niyan, either Tagalog at English lang. Tunog West pa yung tono. Wala ka palang pinagkaiba sa kandidato pagkampanya. Doon lang nagiging proud sa Bisaya niya na lolo. Ginagamit lang yung mga Bisaya kasi kailangan ng boto. At gumagamit po ito ng N-word. Mapachat o sa kanta. Feeling ego, kala mo pinagdaanan nila ay danas niya. Hoy! Hindi porket may mali at pangit na stereotype ang Bisaya sa atin bilang alipin, may N-word pass ka. Ito ba nagre-represent sa inyo? Gaya-gaya sa ibang lahi? Ayaw tangkilikin yung lokal at realidad niya? Paano nyo to aasahang tumulong baguhin imahe ng Bisaya sa ating bansa kung siya mismo'y alipin ng kolonyal na mentalidad niya? Ang ng setup ni Shay na parang nahahabaan ako masyado ng setup ni Shay. Yun nga kagaya na sinabi ko kanina na parang hindi ang tagal sumapak or ang tagal lumanding ng mga sinasabi ni Shay bago pa ayun yung setup niya parang bago alam mo parang naboboring ka na okay parang ganoon tapos yung mag-e-expect ka ng napakalakas na sapak tapos yun biglang okay lang ganoon lang. Parang matimbang yung round 1 ni Sixth Street kaysa kay Shay para sa akin. So hindi pa matapos si Shay. Buti sa recent interview mo, nagbisaya ka. Oo, chinek ko, baka may pasabog. Pero dahil Bisaya, buong video, wala akong naintindihan. I'm like, hotdog. Pero buti, ilang araw bago yung battle, may captions na. Yung update ay umabot. Na-detect siguro ng YouTube na donggago ka, kaya tinranslate sa Tagalog. Tinira na yung donggalo. Ito nga, donggago ang sabi. Speaking of the devil,
New Del Monte Fruity. Ayun, inumpisa na ni Shay na banggitin yung Donggalo. Which is refer na Donggago ang sabi niya. So, malalaman natin kung ano yung mga kasunod na bara. Itachi, ano na? Balita sa Donggago. May bago bang info? Ay, sorry. Baka kayo yung na-OP, ba't Itachi tawag ko dito? Itachi kasi yun sa, ano diba, yung sa Naruto. Which is yung parang siya yung naging spy ng taga Konoha para paslangin or para tapusin yung mga kapwa niya. Parang ganun. Kaya Itachi siguro yung sinasabi ni Shay. Tinanong kasi siya ni Smuggles dati, bakit siya sumali sa army ng mga tito? Alam niyo sagot niya? Sumali ako ng Donggago para mag-spy. Parang si Itachi. Tangina mo! Weirdo! Siyempre si Ilong Pero parang hindi sasabihin ni Sixth Street yun. hindi na gets. O kaya siguro kung sasabihin ni Sixth Street yun is pabiro. Parang ganun. Pero para matapos lang, umuo na. Kaya nalaman ko to eh. Tinanong niya ako, sino si Itachi? Bla bla bla. Sabi ko, seryoso ba? Lulong ka na ata sa bisyo. Pinagsasasabi mong bobo ka. Ano ba sinisindihan mo ha? Hidden leaf ng Konoha? Oh. Pota astig. Kaya pala ang lapad ng ilong kasi sobra sa weed. Itachi ang puta. Huy, pogi yun. Huwag ka namang feeling, leche ka. Yung self-confidence mo, lagay mo naman na ceiling. Kisame, pwede pa. Ganda na lagyan mo naman ng ceiling. Which is Kisame. Kaya Kisame pwede pa. Which is refer to sa character ni sa Naruto na kasama, kapartner ni Itachi sa Akatsuki. Itachi! Pagdating talaga sa anime, talagang si Shay, talagang bibilib ka dyan. Gulat ka, alam ko. So, paano ka tumakbo? Paganto? Kinginan to, feeling pogi, nag-iilusyon. Sabi na eh. Ano nangyari? Humarap ka ba sa salamin, tas nagsukuyomi ka doon? Nagdonggago para mag-spy? Puta, para saan? Bukod sa waksilat na bubuhay sa nakaraan, nang didisbigla pag naaangatan, ano pang di namin alam? Wait, matanong ko lang. Alam ba nilang sa PM lagi mo silang pinagtatawanan? Pexman, cross my heart, mamatay man si Phoebus. Ang issue sa Donggalo, gano'n, no? Bigla-bigla na lang daw ng didis. Pero palagay ko kasi hindi naman sila ng didis nang walang dahilan. Parang kasi hindi ako kumakampi sa Donggalo. Wala akong kinakampihan kahit sa side sa kabila. Yung kabilaan side, yung labas ng Donggalo at yung Donggalo. Kasi ako ginagawa, gumigit na ako, tinitignan ko parehas yung party nila. Ako kasi, kung nakikita ko kasi, kapag hindi naman walang nasabi sa Donggalo or walang narinig yung Donggalo na about na issue sa kanila, hindi sila gagalaw eh. Pag may narinig sila or may tsaka sila titira. Kaya ganun yung minsan na tayo tawag dito yung misinformation tayo ng mga tao or ng mga haters o ng mga bashers sa comment, lalo na sa Facebook. Kasi ang dami na rin talagang yung dummy account. Doon na misinfo tayo eh. Parang akala natin. Kasi yun yung nakikita ko talaga sa Donggalo na hindi sila titira hanggat walang tumitira sa kanila. Or baka sabihin nyo kasi na hindi sila titira, eto nga wala nga tira to, bakit tinira nila, wala naman tira sa kanta to. Hindi, I mean yung tira na hindi lang sa kanta, paano ba tawag doon, yung yung salita lang, word, sinabi niya na ganito, tapos tinira siya, ibig sabihin nauna sila. Kasi yung Donggalo gusto nila parang ganun parang ang style pagkakapirahan din nila or isang track yun, isang kanta yun, di ba? Another parang another sa kanila yun na kaya nilang na isasalin nila sa musika. Yung gusto nilang sabihin, yung gusto nilang i-reply do sa tao na nagsabi ng ganun. Parang ganun yung nakikita ko. Tatangahan sa inyo itong sarili nyong kagrupo. Real talk to, alam mo yan. Nako. Meron akong resibo. Oops! Pero atin lang, di ko ipapublic kasi meron akong prinsipyo. At huwag ka mag-alala, hindi ko ito i-upload unless mag-deny ka dito. Pero eto teaser, para sa inyong kaalaman, yung mga kanta nyo daw 10 segundo na lang pinapakinggan. Kaya nga may kantang Pilipinong Waki. Pag wak, hindi siya fan. Oh, ba't sumali ka dyan?
Saka ba't sumali ka ng matira mayaman? Ba't sumali ka dyan? Ewan ko, bakit parang nakakita ko yung mga ano? Kasi tatanungin ni siya bakit Pilipinong wak? Bakit sumali ka dyan? So ayun, parang sinasabi niya na wak yung Donggalo. I mean, anong basehan nyo na pagiging wak, di ba? Di ba? Parang ganon. Dapat pag Donggago, walang karapatan. Kasi pag nadadamay ang mga gago, magdedemanda naman. Pero ikaw si Itachi, kamo, sakto. Walang sisihan pag inubos ko buong clan mo, ikaw may kagagawan. Sa tanong natin simulan, Davao, alam nyo ba kung anong nagra-rhyme sa mga kanta tinagalog parang parody? Andrew E. Putang ina mo! Anthony! Hindi ako Takot din. Or ingat din, safe din, safe. si Saki, mga ulol. Hindi ako si Saki, mga ulol. Magkaiba kami noon. Oy, Saki, ba't ka kasi nag-a-accuse? Pwede namang magtanong. Like, ika-anim na durian. Napadpad ako sa pop.inquirer.net/54327 at may nabasa ako dun. Allegedly, plagiarize daw yung humanap ka ng pangit. Ang original daw nun ay Find an Ugly Woman by Cash Money Marvelous. Totoo ba yun? Shh, guys. Tahimik. Napipredict ko na yung sasabihin nito. Hindi dahilan ng battle rap para kalimutan salitang respeto. Tama, may limit pa din. Para di umabot sa away o hukuman. Ika nga ni Manny Pac, di dahilan ng boxing para makipagsuntukan. Irespeto kasi sila pinaka-nauna sa eksena. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng AE? Adan at Eva? Pero ba't nga ba may gera? Ano nga bang problema? Adan at Eva. Narinig ko na yung kala ano no? Kala Billy... Ay, kala Billy. Oh, Billy ano? Kala Lil Collie. Tapos kay puta na isda kasi naalala ko. Kaya ano kay DJ Prowell. Gusto nyong irespeto mga nauna pero ayaw nyong mauna rumespeto mga punyeta! Anyari, ba't naging Donggago, whack lyrics, toxic mindset, apologist ka na? Sabi mo sa amin paglalaban mo, lyricismo puro talk shit lang pala. Hindi naman siya batang Quiapo, pero naaalala ko si Coco Martin, taina kasi ang pinagtatanggol na nitong probinsyano, CA ina. Coco kasi yung S, T. Anyway, ST kasi Coco Martin singaw sa S, di ba? Maganda, galang Paalis dyan sa kampo ng kadiliman, Itachi. Pagputi na yung uwak mo at may uban ka na, baka naman nahawa ka na sa pagiging kupal nila, kakasyaringgan mo, nabulag ka na. Inaano daw siya dun Maganda daw trato sa kanya doon. Talagang kakaiba. Paano di ka magiging special? Ikaw lang nag-wordplay sa... Gumagano si Sixth Street, sobrang tagal siguro. Oo nga, no? Kilala natin si Shay sa pagiging overtime. Basta sa, sagad siya sa oras. Sumusobra. Kaya pala gumagano si Sixth Street. Kanila. Palibasa, sa tenga ng mga marurunong, wala nang nae-elib sa mga rich niyang wordplays, hindi na effective. Kaya, nung na-realize niyang wala na siyang bisa, siya na'y napasabit sa ingay nila. Nagbaka sakaling muling mag-boom. Kaya ayun, yung tirador ng timog, nag-TNT na. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin ang pagsali mo dyan. I can't imagine choosing hype over something defining like integrity, principles, values. Ang babaw na dahilan. Pero at least klaro na sa atin bakit ika-anim na banta ang putang inang yan kasi puro banta lang mga salita niyan, hindi niya kayang panindigan. Kala namin para kang tatay mong sundalo. Hanggang kamatayan ipaglalaban ang iyong goal. Pero ang ending para lang sa pansariling benepisyo, you sold your soul. So ano yan? Ano yan? Pag sinasabi ng masahista, pag sinasabi ng masahista na, harap na po sir, sa tuwing ikay nagpapahilot, di niya alam ang gagawin kasi ang alam niya lang ay tumalikod. Sabi ko, bibiting kita patiwarik, pero puta, hindi na pala. Kasi sa sarili mong kultura, lahi at salita, bumaliktad ka na. So paano yan? Paano pa tayo maniniwala sa mga salita nito?
Kung ikaw mismo tumalikod sa iyong paniniwala, ba't kami maniniwala sa iyo? Ayun, round 1 ni Shay. Ayun, sabihin na natin medyo boredom. Kasi kita naman natin yung tao, medyo naboboring sa ano niya. Kasi ang haba niya mag-setup. So, hindi pa rekta agad yung bitaw niya. So, mag-aantay ka pa. Then, pag nag-expect ka. And then, pagka narinig mo na, parang wala rin dating. Parang ganun. So, tinira niya rin dito si Kuya Drew. Pahapyaw about dun sa plagiarism. Dun sa humanap ka ng pangit. And then yung Donggalo tinira din niya. At saka kine-question niya kung bakit sumali si Sixth Threat sa Donggalo. So ayun. Pero round 1 para sa akin, Sixth Threat ako. Sixth Threat. Round 2 na tayo. Get super happy delivery with Shake. Abangan natin tong round 2. Tingnan natin kung anong ire-rebat. Pero hindi ko alam kung magre-rebat dito si Sixth Threat. Hi! Ay! Nadama yung... Oo nga naman. Naging membro ako ng Azul, ng Crips, nung ako'y 13 anyos pa. Uy, madami mga homeboy dyan sa labas, tangina ka. Baka yung sinasabi ni Arik na tanggal ka na, maging tanggal pa nga. Tanginan to. Shoutout sa lahat ng Crips. Shoutout sa inyo mga tol. Haba ng rounds, no? Haba ng rounds. Yun yung ikakatalo ni Shay sa ganito. Ang haba ng rounds. Hoy! Usapan dito, 3 to 4 minutes lang. Bilang artist, dapat alam mo yung quality over quantity, gag. Go. Hindi, at saka ano kasi to, tournament to eh. So dapat talagang mahigpit sila sa time limit, 'di ba? Kasi tournament to, semifinals na to, 'di ba? Oh, gago. Tandaan mo, hindi pinagyayabang yung achievements ng empleyado na nangailangan ng overtime para lang matapos yung trabaho. Ganda ng rebat. Yung round 1 tungkol sa past at nasolve natin yung mystery. Now let's talk about this villain. Balikan natin yung history. Game! Yeah. Siya si Christopher John Ongki. Ang may pinakamaraming talo sa history ng battle rap. Mula 2010, nandito na yan. Sobrang tibay na punching bag. Pare mag. Gag. Pare mag. 13-1 na ako. Kung susumahin lahat sa aking standing, Brad, inahamon mo pa yung Glock. Isa tirador lang nga, nasa baba ka pa ng ranking. Ipano pa kaya sa may mga higher rank? Ambot sa imo. Ulit, no? Kasi pag niline up mo yung mga rapper dito, base sa standing, andito si Mot, tas ako, si Sheyi, basta ando doon. Tas sasabihin nyo lamang sa experience, talaga? Kailan pa kinalamang yung may pinakamaraming talo sa kasaysayan, tangina ka? Yeah. Ang corny mo, min. Biruin nyo ha, pagtapos niya mag-champion, yung standing 6-14 pa din. Tangina. Ang dami yung talo ni Shay sa flip top eh, no? 40 ng puto. Ang dami nun. Wala na naman yung sounds. Talo kaya sa ranking bumalentong. You got clapped and clapped and clapped, pero yung standing walang ovation. Tandaan nyo, 2-2? Team SS versus LA, pero si Smugglers yung mas nakita. Natalo niya si Looney, pero sakit ni Looney yung nasa headlines ng balita. Parte ka ng classic moments, oo. Pero bilang sidekick lang, iha. Classic story ng isang naging villain kasi di siya bumida. Yun nga eh, no? Pero yun nga yung part ng history na yun na hindi nga kinikilala si Shay about dun sa... Although may kinikilala siya as a part of Team SS. Pero hindi siya yung, alam mo yun, marami nagsasabi na dinala ni Smagla si Shay. Pero para sa akin, nung narinig ko yung laban na yun,
pasok din naman yung mga dinala ni Shay. Kaya lang mas energetic or mas may dating kasi yung kay Smaglas. Tsaka yung hype kasi na kay Smaglas eh. Kaya parang hindi siya kaya parang wala siyang nagawa. Kaya parang ganon. Kaya hindi ka kontrabida. Ikay kontra lang sa mga tinuturi nilang bida. Next example, yes. Pagtapos niya manalo kay Pistolero, sabi niya sa crowd, wala akong pake sa titulo, gusto ko lang respeto. Tanginang villain to, imo. Villain ka, tas nanlilimos validation ng audience? Pakaugag ng bisyon. Kumukontra ka sa mga bida, pero sa iyong pagiging kontrabida, ikaw mismo yung kontradiksyon. Ngayon, biglang dami yung suporta kunwari sa'yo. Tanga. Kung di yan hater ng Dunggalo, anti-DDS o fans yan ng mga nabadibag ko. Yeah. Kakampi ko mga sumusuporta sa akin. Kakampi mo. Ganda nun pare. Kung naano nyo yun, na-gets nyo agad yung linya ni Sixth Threat na yun. Kung hindi yan mga basher ng Dunggalo, hater na mga kakampi na hater ng DDS, and then yung ng mga nabadibag ko, fan ng mga nabadibag ko. Mulang mga kalaban ko, kung matalino ka, alam mo yung pagkakaiba nito. Nabilang lang yung umaasa naman. Nagulat ako doon, Nimbus ha. Biglang yung tumunog yung subscribe mo. Nalo ka pero mas maraming umaasa na sana'y matalo ako. Wala kang Rito! Yeah. Diba? Rito ko ito. Wala kang tunay na fans. May mga hater lang kami. Yeah. Gusto lang. Ganda nun. Wala kang mga tunay na fans, may mga hater lang kami. Ganda ng setup na yun ha. Gusto lang nilang banatan mo yung Dunggalo, DDS, ganun lang kasimple. Oh. Para ma-feed mo yung satisfaction nila ng matindi, pero wala silang pake kung manalo ka o hindi. Basta, okay yan si Shay, kahit walang bars, basta masakit magsalita. Gago. Di ka! Ganda. King-ina! Di ka naiinsulto sa ganyan? Hindi mo ba ramdam na yan ay kanilang paraan para punahin kakulangan mo pagdating sa sulatan? Di ba? Para magka-hype, idadamay ko yan sila Andrew pamilya ni Sixth Threat, para pangalan ko umugong naman. Pare, you don't want no smoke. Ang gusto mo, umusok ka lang. Game! Nagets? Nagets, tangina. Nagets pala ang puta. Kasi smoke tsaka usok, akala ko di yun nakukuha. Reach. Kaya hindi ka villain. Isa ka lang frustrated superhero pagkat di mo naranasang ma-appreciate ng tao. Paano? Tatanga-tanga. Ultimo yung titulo na greatest villain, nakuha pa ni Price Tag at Akata. Tanga ka talaga. Gago! Mas may impluensya pa yung mga Delo, Target, Apex, matitindit mga astig. Ikaw nag-iisa mong tamod, si Bagsik, hindi pa mabagsik. Oo nga, parang nag-iisa mong tamod si Bagsik. Oo, tas puro talo rin si Bagsik. Puta yun. Galing. Kaya bilang veterano na lang yung respeto namin sa iyo. Pero nanalo after 8 years. Tol, isipin mo diferensya nito. Ako'y nagkampiyon nung ako'y bago. Ultimo veterano, dinaig ko. Habang nagkampiyon ka lang nung nag-alisan na kakumpetisyon mo. Oo nga no, nung mga nawala na sila Delo, tsaka nagkampiyon si Shay. Damn, son! Saka lang lumakas nung humina ng mga dating greats dyan. That's what separates the loonies, the mots, kaming mga consistent man. Isang umaasang gagaling ako one day sa magagaling since day one. Iba talaga yung mga pasok ni Sixth Threat, pre. Talagang pasok talaga. Alam mo yun na napakaliliit ng agwat na
sasalita siya, tapos pagka ganyan na agwat, susuntok ulit, agwat ulit, suntok ulit, gano'n. Kasi kung ikukumpara ko to sa round 2 ni Shea na ang haba ng setup, tapos biglang dug, tapos parang supot naman yung pasok, dug, gano'n ulit. Kay 6-3 talaga, konting pahinga, tak, talagang dire-diretso ng suntok eh. With sound effect pa yun, ha, puta. So that's a wrap for history. That's a wrap for history. At oo, bagong god to ng century. Nandito ka lang para sa nostalgia. Ako para magbigay ng mga bagong classic memories. Oh. Grabe, ang ganda. Nakaka-amaze. Nakaka-amaze bumatel si 6-3 talaga. Talagang aabangan mo eh. Lalo yung mga salitaan niya, kung paano siya magsulat. Ang ganda. Ang ganda niya bumatel. Wala akong masabi. Then, ayun. Pakinggan natin round 2 ni Shea. Round 2 tayo ni Shea. Nag-champion lang daw ako nung nawala na ang aking kakompetisyon. Asa, pag si 6-3 talaga nag-spit, puro gawa-gawa yung bara. Anong walang kakompetisyon na kabatch? Abra. Nung isa buhay championship ko, kasalanan ko ba nag-choke si Abra? Tsaka, puta, dapat alam nyo yung laban na to, dapat 7:30 pa. Kaso nausog, naging 8 kasi late sila. Try the new C2 Peach. 7:30 pa kasi late sila. Ayun, pinapakinggan natin ngayon yung round 2 ni Shea. 24 hours. Oo na, mahaba na. Overtime na ako. Diba? Kasi gusto ko... Oo nga no, lagi siyang aminado doon sa pagka-overtime niya. Kaya... Pero sa pagkaka-overtime niya, wala siya pakialam eh. Gusto niya na iahayag niya yung gusto niya eh. Parang ganun. Mas masaya. Ikaw nga eh. Unprofessional, late, di mo pinapahalagahan yung oras nila. Pero palagay ko parang parehas lang din naman eh. Unprofessional yung late, then unprofessional din yung OT. Ay, hindi. Pero magkaiba pala. Kasi pagka dun naman sa OT, sa overtime, pero parang hindi mo na hangad na manalo pagka overtime ka naman, 'di ba? Hoy, putang ina mo. Crips na batukan. Inaasar mo pa yung standing ko yung mga salita mo nga di mo kayang tayuan. Kasi guys, hindi daw siya ang tumira sa XB. Yung kagrupo daw niya yon si JR0. Ha? Doon sa verse niya sa kanta kung saan ni-name drop niya XB, pareho kayong may binanggit na bibe na alam ng lahat kung sino. Fact check tayo, Fluvert. Kagrupo mo yun ng diss, magkasama kayo sa kanta, andun ka pa sa likod niya sa music video. Tapos nung nagkainitan, magugulat ka, hala, ba't ako nasama dito? Maang-maangan si tanga. Ganyan ang estilo na mga putang inang walang bayag kapag nabisto. Damage control. Pansin na kasi ng mga tao na wala sa lugar yung pandidis nyo. At para mag-save ng face... May diss ba sila kay, sa XB? Kasi ang alam ko lang, pagkakaalam ko lang is yung sagutan ni 6-3 at ni Flo G. Maganda yung laban na yun. I-review nga natin yun, yung distract nila Flo G at ni Alam ko mabot sila ng round 2 eh. Pero hindi ko alam na may distract si JR0 at 6-3 sa XB. Yung kagrupo, nilaglag, sinakripisyo. Pero kahit anong pilit mong ikay nabiglat, di ka sang-ayon sa kanya, ay hindi mo maitatago yung fact na bago upload yung track, yung kanta narinig mo, pero wala kang ginawa ng mga oras na yun mismo. Tangina mo, di kami tanga kahit ano pang pagtutwist mo. Hindi mo ba ikakailala, pareho lang kayong dalawang mga walang prinsipyo. Mga nananahimik na tao, ididis nyo sa kanta. Palibasa, ni-require yun ng dunggago. Ito yung sinasabi ko, mga nananahimik na tao na para kasing paano ko ba sabihin? Yun nga yung sinasabi ko kanina na hindi sila didis kapag walang nauuna. Parang ganon.
hindi natin masasabi na tahimik yung XB kasi andun nga yung pagtira ng, alam nyo, actually si Skastakli nga ang nag-umpisa di ba? Kaya nga pati ako na-discourage si Skastakli. Check nyo na lang, nalimutan ko na yung disco basta nandiyan sa YouTube channel ko. 30k plus din yung views nun dalawa. Yun nga yung sinasabi ko na nag-umpisa si Skastakli doon sa sinasabi na magsitigil na kayo about sa pagrarap. Yan yung ganon. Doon nag-umpisa lahat yon. So, yung iba kasi, alam mo yon na yung ibang rapper or yung ibang tao or yung lalo yung mga bago, sasabihin nila na wala namang ginagawa sa ito kasi tapos bigla mo na lang ididis. Hindi nyo kasi maintindihan, hindi nyo magets na hindi lang naman yung pandidis sa kanta Kumbaga, paano ba to? Kagaya ng sinabi ni Skastakli na top na, 'di ba? Pinahihinto niya lahat ng mga rapper pag nakakaramdam na kayo ng mga nawalan na ikinig sa inyo, hinto nyo na. Yung gano'n yung sinabi niya. Tapos tinira niya pa, minura niya pa yung Salbakuta. So, doon nag-umpisa lahat. Kaya hindi nyo masasabi na nag-umpisa yung Donggalo. Ang nag-umpisa talaga kay Skastakli. Ganon, 'di ba? Yun yung pinang-audition nila. Nung panahong yun, magkaaway kasi itong gagot sila Bibe. Pero matik, i-deny nito sa atin. Kaya nga sila pasok sa kapatirang Donggaling. Ika nga nila, di ba? Ang mga magnanakaw may kapatid na sinungaling. Parang nung battle niya sa Gapo. Di ba proud siyang DDS? Alam niyo, sabi niya sa amin, kaya niya daw sinasabing DDS kasi sa Davao del Sur siya nanggaling. Weh! Ano yung sinabi mo kay Rudit nung 2019? Galawang DDS lang. Itong adik pinalusot lang ng batas para bumulagta sa tirador. Yung ibig sabihin ng DDS doon, Davao del Sur? Sure? Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my God, stop fucking lying! Hindi ko alam kung seryoso si Shay dito no? Parang kinikengko niya lang yung battle. Paano nasa Gapo kung medyo alanganin? Pero Sixth Threat, dito tayo sa Davao, pwede ka nang umamin! DDS, Davao del Sur. Ang nakaka-insulto doon, ang bobo lang tingin niya sa atin. So ano yung next na gusto mong paniwalaan namin? Dati kang mulawin? Yung cactus, kaya mong yakapin? Lahat ng buhangin sa mundo, kaya mong bilangin? Ano ba naman tong tirador nyo? Imbis na puro sablay, manduduro, tas magtuturo. Dun siya sanay. Ngayon, alam nyo na bakit ang paboritong slogan niya ay malinis tinrabaho kasi pagtapos tumira ng tao, hugas kamay! Pero dahil daw sa kakupalan nila... Maganda yun ha. Malinis na trabaho dahil pagkatapos hugas kamay. Maraming sumaya. Kaya ako sinasabi na malinis magtrabaho kasi after nun, naghugas siya ng kamay. Ang kapal ng mukha, gina-justify niya pa, hoy. Hindi, tandaan mo, wag kang engot. The end doesn't justify the means, tanga. Tapos sabi pa, with conviction, na kundi daw dahil sa beef nila, wala daw kikitain si Kram sa reaction videos. Baka nag-food panda rider na din siya. So, ano kung mag-food panda rider? Anong problema? Kung maka-lookdown ka sa riders, grabe Ang lala ng moves. Porket nagka-million views, nag-aangas na to. Sa kasikatan ng XB, nakiangkas lang kayo! Sa mga idol ko na riders dyan, na nanonood ngayon sa amin, Fluvert Floy Kagampang, secret lang natin pag nagpa-deliver tapos dinuraan nyo yung pagkain. Wala sa order inaasal Pag umorder to ng inasal, wag nyong dalhin yung binili na kanin. Para pagdating nyo, maglaway to sa manok pero di makakain kasi kailangan pa magsaing. Ang liit ng tingin sa riders, kala mo malayo narating ni Tarantado. Pero regardless, hoy, baka di mo alam, mas importante ginagawa nila kaysa sa ginagawa mo. Nagdi-deliver ka lang ng fake mong bars. Hinahatid nila yung essentials ng mga tao. Kumpara sa'yo, sila yung tunay na malinis magtrabaho. King inang to ang yabang na
naging bata lang ni AE, masyado ng pabida. Eh, bata ka lang pala ni AE eh. Ano na eh, natawag dito, parang binubuking niya si Sixtet about doon sa mga... Boss Vic sa Viva, ano, baka sabihin mo, di pwede kumpara. Kasi lamang siya sa pera at sa kanta. Well, sa pera. Pero pagdating sa letra, alam na, maski hater ko, alam na mas marami akong E kesa sa kanya. Speaking of pera, alam nyo ba nanay nito, teacher? Kaso mukhang pera. Yung mga estudyante di pinapasa pag di bumili ng tinda niyang yema. De, biro lang. Di totoo yung sa yema. Pero yung sa pagiging teacher, oo. Feeling ko lang walang oras sa kanya nanay niya eh. Parang after eskwela, gumagawa pa ata ng yema. Kaya ng bata, madalas siyang solo. Forgive me. I'm just trying to figure out, how is it that you have a teacher for a mom, pero lumaki kang bobo? Oo, bobo to. Nung battle niya kay Apex, nag-reference to ng DC. Kaso, di correct. DC. Si Joker daw ay may question mark, si Riddler yun. I was like, huh? Kasi may disconnect. It was definitely confusing. Napaisip tuloy ako, baka may director's cut na di ko alam. Ang cringe talaga nung DC, ang kulit. Ang comical lang na ang ibig sabihin ng DC ay Detective Comics, pero di ka man lang nag-imbestiga sa net. Basic knowledge yun eh. Yung pala yun, no? DC. Detective Comments? Pag di sigurado, dapat mag-double check. Pero maybe he doesn't... Totoo yun. Pag di sigurado, dapat mag-double check. Kaya minsan pagka may ano ako, Google muna eh. Di ba? Google muna. Basic knowledge yun eh. Pag di sigurado, dapat mag-double check. Pero maybe he doesn't care about being accurate. Bahala na si Batman ng peg. Pag talaga member ng Dinosaur Club na Donggago Clan, asahan mong Wex, fucking dumb clowns really ain't worthy of a damn ounce of respect. Pero, to be fair, pansin nyo, round 1, round 2, walang dinamay si Six Threat na grupo niya eh, no? Pwera na lang kila Phoebus. Or pa hindi naman natin mga business partners kasi. Parang ganun. Pero si Shay, dinadamay niya, tinitira niya rin talaga yung Donggalo. Ewan ko bakit hindi na maaalis yung sa pangalan nila, no? Kapag Donggalo ka, idadamay din talaga yung Donggalo. Sa sobrang daming haters ng Donggalo. Tsaka si Kuya Drew. yung suporta nila sa isa't isa andon. Nung nanalo nga yan kay Akata, may pa-poster sila. As if may fandom. Yung picture niya nasa gitna. Tapos sa baba, merong caption. Congratulations kay Sixth Threat. 7-0. Freestyle champion. Freestyle champion? Talaga, hiwalay Facebook ng matatanda eh. Ang tatanga! FYI, ito pong tournament ay written. Tapos quarters pa lang po yung battle nila ni Akata. Ang tatagal nyo ng bobo. Di pa ba kayo nagsasawa? Pero mas... about dun freestyle champion. Bakit nga sinabi ng Donggalo na freestyle champion, no? Hindi. Parang ito yun eh. Parang ito yung sinabi ni sa akin eh. So, yung sabi sa akin ito, si Willa. Parang ang sabi niya sa akin, kagaya nung namin na, yun din ang pagkakaalam ko eh. Na pag freestyle is yung on the spot mo sasabihin. Pero parang ang inaano nila dito, ang pagkaka-explain sa akin ni Willa, kasi yung kanta namin na 1747 freestyle ang title, pero written yun. Hindi kami nag-freestyle doon. Parang ang gusto nilang, ang ibig sabihin ng freestyle is free style. Parang ganun, parang any style is is open, parang ganun, ang hirap i-explain eh. Parang kaya siguro sinabi ng Donggalo na freestyle, kaya freestyle is any style of rap or kung paano niya i-deliver yung mga sinasabi niya, ganon, kaya freestyle. Kaya yun siguro yung nila. Kasi pagkarani, yun sa mga normal na rapper talaga, ang ibig sabihin talaga ng freestyle is yung on the spot mo sasabihin kung ano yung makita mo or kung ano yung maisip mo, pumasok sa utak mo, yun yung ilalabas ng salita mo. Parang ganun. Para siguro another meaning yun eh, hindi ko alam. Pero yun lang yung pagkakaalam ko na nadadagdag sa kaalaman ko. Galing sa tropa. Bobo yung alam ng mali yung bobo pero di niya tinatama.
Pero sa bagay, sino ba to para maghusga? Nag-choke nga yan nung nag-judge sa battle ni Invictus at Romano. Pare, gets ko, nakakaantok si Invictus. Pero hindi yun excuse para di mo gampanan yung responsibilidad bilang hurado. Sabi pa, ito yung pinakamahirap na i-judge. Malamang, hindi mo nga alam sino una bumanat eh. Paano ka nag-decide sino nanalo? Ano, hula-hula lang din parang yung DC reference na ginawa mo? Ito yung tirador na sisipat sa bullseye ni mata? Nasilip yung DC reference niya, no? Sa DC reference, maniniwala talaga ako kay Shay. Kasi si Shay talaga, kagaya na sinabi ko kanina, is marami talaga siyang alam. Pagdating sa anime and then sa cartoons, ewan ko kung anong tawag dun, baka mamaya sabihin ni Shay, mali-mali ako eh. Pero pagdating talaga dun, talagang bibilib ka kay Shay. Kasi, ayun nga, ang dami niyang alam dun, parang buhay niya na rin yun eh. Yung kumbaga, dun siya namulat eh. Hindi asintado, walang due diligence, Dunning-Kruger effect. Mula nang masabihang matalino ng tao, naging assuming na masyado. Guys, ang tunay na intelihente, skeptical, curious at palatanong. Kaya nga di ako sure kung napapansin nyo na mula pa kanina yung pagiging matalino niya kini-question ko. Pero real talk, pinakinggan mo ba talaga yung battle na ginage mo, ha? Motherfucker, don't lie! Motherfucker, don't lie. Para saan pa yung dalawa mong tenga kung di mo pinakinggan yung both sides? Ganon lang yun! Linya ni ano yun, linya ni Six Threat yun kay Akata ata yun, kay Akata. Motherfucker, don't lie. Ganda nun ha. Ang angas ng achievement eh, no? Ang nag-iisang rapper na nagtanggol kay Badang. Buti pa... Nag-iisang rapper na nagtanggol kay Badang. Actually ako rin, nagtanggol din naman ako kay Kuya Badang. Kasi, pagka ano naman eh, tawag dito, pagka... depende kasi yan sa pananaw ng tao eh. Hindi lang naman siya yung rapper na... hindi lang din ako yung nagtanggol kay Kuya Badang. Marami din naman nagtanggol kay Kuya Badang, di ba? Ano rin yan eh, tawag dito, hindi naman yan sa... Alam natin yung ginawa niya mali kung ginawa man niya, pero napatunayan na hindi niya ginawa. Kasi dinaan pa nga dun eh, di ba, sa proseso. Alam mo yun. Basta, ewan ko kung nag-gets nyo na, kung malawak yung pangunawa nyo. Kung lalawakan nyo lang yung pangunawa nyo. Pag grupo mo 3 digits eh, no? Yung IQ mo, 2 lang. Pero tama naman, 2 ang tenga, kaya both sides ay pakinggan. Ang tanong, narinig mo ba sarili mo nung sinabi mo yan? Gusto mo wag agad husgahan ng mga naaakusahan. Really, sa'yo nang galing yan. Ikaw na DDS at ang extrajudicial killing sa iyong sinusuportahan. Para kay Badang, gusto mo yung due process na karapatan ng lahat ay wag naming laktawan. Pino-point out mo yan habang yung buhay ng ibang di mo sure kung napagkamalan lang, ayos lang basta-bastang tuldukan. Ang hirap mo kabanding. Ang labo mo naman. Sa sobrang bobo mo, pati pinaglalaban mo, di mo na alam. Ang sarap mo... by the authority vested in me. And upon review of the evidence provided, we have found Mr. Fluvert Floyd Kagampang, aka Six Threat, guilty on 6 counts. Fraud, discrimination against riders, misleading... Fraud, discrimination against riders, misleading citation, gross negligence as a judge, at moral hypocrisy, at sa pagiging bobo beyond reasonable doubt. At dahil sa iyong mga krimeng nabanggit, ikaw ay aking pinapatawan ng parusang panghabang buhay na kahihiyan sa susunod na round. Round 2 ni Shay, ayun, walang pinagbago, round 2, round 1, ganun pa rin, same pa rin doon sa round 1 ni Shay. Round 1, round 2, 6 threat ako. So, kayong bahala, bumoto kayo kung sinong gusto nyo. Para sa inyo, sino ba nanalo dito? Ayun, round 3 tayo, 6 threat.
action, kailangan sumayaw-sayaw pa. Hayop ka? Sumayaw-sayaw pa. Hayop ka. Sobrang boring kasi, no? Tingnan mo si Sak na bagong batak, parang inaantok na. Gago na damay pa si Sak. Tingnan nyo. Tayo dinadamay pa yung pagdidis, kaysa doon lang daw mas nakilala. Tangina. Di ba sa pandidis ni Sinyo sa asawa mo, doon lang din sumikat yung tanginang yan? Nice rebat, nice rebat. Doon lang sumikat ang tanginang yan. Ang pinagkakaiba lang, ako dahil sa pangdidis, ako yung pinalakpakan, ikaw parte ka ng pangdidis na ikaw yung pinagtawanan, tanginang yan. Damn! Ang ganda nun, pre. Puta, naisip mo pa yung rebat na yon? Talino mo, 6 threat. Game! Huling round na. Di ba kilala kang mahilig mandamay ng anak ng kalaban? Okay. Kinwestiyon niya pagiging tatay ni Zaito, yung tao daw palpak. Kaysa pagpag daw yung pinapakain sa pamilya, yun ang sa akin tumatak kasi sino ka para pagsabihan yung taong maayos na palaki yung tatlo niyang anak? Dekada na yung nagpapakapapa. Ikay buwan pa lang na nagiging amabay. Kumbaga nasa level 1 ka pa lang ng pagiging tatay. Yung nagtatayo ka pa lang ng tahanan. Yung pinupuna mo isa ng subok na haligi ng bahay. Kupal! Di ba? Tas yung premyong isang milyon, pang bibili niya lang daw ng bag ni Ann. Talaga? Ganong regalo mas mahalaga? Dude, maging mabuti kang ehemplo sa anak mo. Yun yung pinakamagandang regalo mo sa kanya. Oh, regalo! Regalo! Ganda. Regalo! Puta. Nakuha niyo yung essence? Tapos na tayo sa past at history. Walang nakakuha ng present. Oo nga, no? Past at presents. Puta. Ang galing kasi dito na tinitira ni Sixth Street yung presents na yung nangyayari ngayon. As in present, di ba? Oh, present! Kaganapan ngayon sa buhay ni Shay. Present! Past, history, tangina. So future naman. Future, hinaharap yung susunian. God. Alam nyo, di ako bumababa sa ganyan, pero iba to. Game! Hindi ako nag-iimbento pag sinabi kong pinakamalibog si Ann Mateo. Paano ko nalaman? Paano hindi ko malalaman, lagi mong kinikwento? Nagdodota kami ni Sak. Nasa kabilang linya tong si Gago. Biglang pare, andyan na naman si Ann. May daladalang vibrator. Out mo na ako. Gago. Tangina, real talk. Real talk. Kami ni Sak talaga na pa. Yo, did that nigga really just say that? English yung puta. Kaya gano'n na lang. Kaya gano'n na lang kung bastos-bastusin siya ng mga nakakalaban mo sa entablado. Kasi ikaw mismong asawa, sinasa publiko yung mga bagay niyong pribado. Pinagyayabang mo, wala kayong kumalat na skandal ka mo. Ikaw mismo naglalarawan nung kanyang kalaswaan sa isip ng mga nakakasama mong tao. Di ba? Di na ako magugulat kung maraming nakakaalam nito na tinitext mo. O kahit si Pibus, bigla mong tawagan para ikwento mo lang yung pagsisex nyo. Tasang malupit dun. Pag Laswa, puta. sinagot ka lang ng let's go, Shay, let's go. Tangina. Sasagutin ni Pibus na let's go, Shay, let's go. Gago. Raul. Kupal! Bastos! Bastos na asawa! Hoy!
Baka nakakalimot ka, siya yung tumulong sa'yo nung palaos na yung karera nito. Nilapit ka sa mga sikat na vlogger, record label, para ulit magkarakit ka, bro. Nagka-followers ka sa pag-i-stream, gamit kanyang dede, pinang-aakit ano. Ben, wala na naman. Nagigets niyo yung pattern? Nagigets niyo yung pattern? Gusto niya nadadamay si Ann para pag-usapan because that's how he makes bread. Para sa views, para sa clicks, like niya yung hatred. Kahit nung di pa sila kasal, gatas na gatas mo na iyong babe, man. Di pa nag-aaido yung fiancé, nagamit mo na sa engagement. Oh! Galing po, tsa. Kaya ganun na lang, di ba? Kaya okay lang sa kanya na tira-tirahin yung taong dahilan kung ba't siya nandyan. Si Ann yung pagpipiestahan sa Facebook feed, tas ang nabubusog kayang tanginang yan. Siya yung nilalait, ikaw nag-aabang lang. Siya yung tinitira-tira, pero ikaw yung nagkakaroon dala ng mga panlaman-tiyan. Tanginang yan. Panlaman-tiyan. Di ba? Isipin nyo, gagi. Isipin nyo, gagi. Isipin nyo, gagi. Wala na kasi siyang hype, kaya kailangan niya yung misis niya lagi. Para'y atensyon natin ma-focus doon sa may katawan para lang pagtakpan kanyang pagiging nobody. Kasi, real talk pare, kung walang Ann Mateo, matagal na dapat walang Seyi. Isipin mo yan. Ang masaklap, naghuhubad siya ng damit nang mabihisan ka lang. Naman. Tang-ina, ganda nun, pre, pucha. Naghuhubad siya ng damit para mabihisan ka lang. God damn! Eto na, nandamay na si Sixth Threat dito sa round 3 sa panghuling alas niya, no? Dinamay niya na dito si Ann Mateo. Papost pa yan na sumali lang daw sa dito kasi yung magcha-champion may ring. Di mo naisip, sampal sa misis mo yon, walang yaka? Bugo nga pagkabana. Naghahanap ka pang ibang ring, pare, wala nang kasing mas mahalaga sa singsing na suot-suot ng iyong asawa. Ganto mandamay na. Nagigets mo agad yung punto, no? Hindi pa dumadating yung punchline ni Sixth Threat, nagigets mo na agad yung punto, nagigets ko na agad. Ang pamilya. Tas ikaw lang yung solong nakata mo. And bitch, I son you so bad, tatawagin akong lolo ng anak mo. Dinipensahan ko pa iyong misis kung di mo natatanto. Puta, talo ka na nga, na in love pa sa akin asawa mo. Oo nga, no? Kung papansinin natin, dinipensahan talaga ni Sixth Threat yung si Ann Mateo against Seyi, di ba? Tapos talo ka na nga, na in love pa sa akin ng asawa. God damn, sakit nun. Kaya kitil ka sa akin, gago. Kahit si Phoebus pa iyong amo, kahit may assist ka palang hurado. Ang kaso, di marumi ang DDS, ikay malinis tinrabaho. Tayo na, saktong-sakto lang yung ano ni saktong-sakto. Ano lang sa time limit si Sixth Threat, no? So ayun, round 3 ni Sixth Threat, ayun, umabot na nga kay Ann Mateo. Pero bigla ako nalinawan na biglang, nga, dinipensahan, yung pagkasabi niya na dinipensahan ko yung asawa mo. Nga, dinipensahan niya pa si Ann Mateo against kay Seyi. Round 3 ni Seyi, tara pakinggan natin. Bawi. Two-face talaga si Sixth Threat, no? The duality. Grabe, mga pandadamay lang daw ang mga linya kung tumatak. Sinisermo na niya ako sa pandadamay. Tapos biglang dinamay niya si Sak. Grabe, sabi ko na dadamay na naman asawa ko. Akin na tong nakutuban.
Naiinggit ka ba? Kasi kayo ng asawa mo hindi nagtutulungan. Kung makadis sa asawa ko, talagang antindi. Sorry na pre, kung yung asawa mong si Lorraine ay walang silbi. Tsaka puro kasinungalingan. Puro lang chismis. Parang sa The Buzz, parang si Tito B. Ako, may proof yung mga bara ko. Ikaw, kahit kailan di tayo nagkalaro ni Sak, ilang beses ko binuhat yan, wala ka dun sa match history. Yawa na to. Parang gago. Maging magandang ehemplo sa anak ko. Keep your day exciting with Jack and Jovita. Maging magandang ehemplo sa anak ko. Sana makalaro ko rin sa Dota. Tarantado. Buhay na yung anak ko kahit habang buhay na akong di magtrabaho. Pero ang layo ng maging magandang ehemplo sa buhay. Kasi iba pa rin yung buhay na nga yung anak mo sa kahit di ka magtrabaho, pero hindi ka naman magandang ehemplo sa anak mo. Di ba? Magkaiba kasi yun para sa akin. Guys, sabi mo kay Akata, kung salbahe talaga siya, huwag siya magmaskara at magtago sa ibang muka. Putang ina mo pala eh! Sang-ayon ako sa'yo. Reklamo? Wala. Favor meron. Pwede ba sabihin mo din yan kay Pooch? Gawain niya kasi yan eh. Actually, buong dong gago. Kaya mo ba sila pagsabihan? Sige nga. Yan. Diyan ako may problema. Puro ka preach sa ibang tao. Ang dami mong kuda, pero sa sarili mong bakod, di mo magawa. Parang yung binanggit ko kanina, pinagtatanggol si Badang. Yung kaso hayaan daw sa korte dumaan. Pero sa extrajudicial killings, no comment naman. Kasi... paano ko ba sabihin yun? Tama na may sinabi ni Sixth Street, di ba? Nahayaan nyo sa korte dumaan yung bakit kasi ang dami ng uhusga na iba eh. Mas nauuna pa yung chismis natin, di ba? Kung talagang naglalaban sila sa korte, di patunayan nila sa korte, di ba? Extrajudicial killing, comment ko naman, wala, ganun talaga eh. Yung mga napagbintangan, hindi natin alam kung paano ang proseso na ginagawa nila dun. Kung paano ang basehan na ginawa nila about sa pagpapatay ng tao na mga napagbintangan lang. Or, ewan ko kung meron ngang napagbintangan lang. Kasi ang hirap din lumagay sa pwesto nila eh. 'Di ba? Hindi naman pwede yung tayo maikinig lang tayo eh. Parang sabi dun sa TV, mabait yung anak ko ganyan. Ikaw hindi mo na makilala yung tao, 'di ba? Kaya paano mo masasabi mabait yan? 'Di ba? Hindi natin alam kung ano yung nagiging basehan about sa extrajudicial killing. Pero ano naman sa akin dun? Goods naman sa akin dun. Wala naman akong problema dun kasi so sobrang dami na din ng addict dito sa atin sa Pilipinas, di ba? Kailangan mabawasan na rin talaga. Well, proud siyang DDS. Siyempre, Davao resident siya. Nakita ko sa DP mo sa FB, si Taylor Swift daw president niya. Yun ba ang reason, ha? Ba't gusto mo ang EJK, ha, 60? Yung mga naaakusahan, gusto mong maparusahan quickly para lang mapatunayang isa kang Swiftie? Buti pa sa pagiging Swiftie, vocal ka. Sa importanteng bagay, hindi. Alam kong aware ka sa putukan sa paligid, hindi ka bulag pipi at bingi. Si Taylor Swift nag-stand up sa tortured poets, kahit mabigat pa ang makabangga. Tapos itong battle rapper sa importanteng battles, di makapagsalita. Nung na-expose kayo, pinadelete nyo yung video. Bakit? Nung katotohanan, di nyo kaya tanggapin? Pinadelete ba? Or dinilit lang talaga? Alam ko hindi naman nila pinadelete eh. Hindi naman pinadelete ng Dunggalo eh. Yun yung pagkakaalam ko ah. Talagang dinilit siya ni Phoebus. Diba? Kasi, parang nakaramdam na siguro si Phoebus sa mangyayari. Parang ganon, para sa akin. Alam mo bang dahil doon ang naging dating yung art form madali lang manipulahin? Napupolitika na rin? Ano yon? Mula ngayon, lahat ng labang may nabanggit na di nyo trip, papadelete nyo na rin? Ikaw naman walang imik na ating mong palampasin na yung boses ng sining ay kanilang tanggalin. Yung sining na nagbigay sa'yo ng boses, hinahayaan mo ganyanin!
Ikaw naman, Phoebus, wala kang bayag, putang ina mo, takot ka rin! Yung ginawa mo kay Zaki, mali, walang maling ginawa si Zaki kahit balik ta rin. Ganito ang bunga pag walang pagmamahal at puro lang pera ang tinanim, kaibigang. Kaibigang kita, kaya kita nire-real talk. Bagay na di mo kayang gawin! Saan ka ba natakot, Phoebus, ha? Sa Babala Part 2? Babala Part 2, meron yatang Babala Part 2 eh. Sa Babala Part 2. Alam mo kung ano nagra-rhyme? Demanda nyo ako, baka sampaling ko kayo ng ratbo. Tingin nyo, kaysa paboran ng batas ang freedom of speech at artistic expression, mas bibigyan nito ng value ang fragile ego ng mga iyaking rapper like you? Irespeto nyo ang korte, di sila tulad nyong mabababa IQ! Biglang gano'n eh. Napansin ko lang na irespeto nyo ang korte, hindi sila gano'n kabababa ang IQ. Pero, bakit kay Badang against si Shay? Di ba? Parang gano'n eh. Parang, sinasabi, di ba sinabi nga ni Sixth Threat? Parang sinabi na kasi ni Sixth Threat yun eh, na irespeto, idaan natin sa korte, na hayaan natin yung korte ang umano sa kanila. Bakit ngayon sinasabi ni, kinokontra ni Shay yun. Then, eto ngayon, na irespeto nyo yung, parang gulo lang, ang labo lang eh, di ba? Kung makakapag-rebat pa siguro si Sixth Threat, siguro yun di sasabihin niya. Jackie, huwag kang papatalo sa nag-a-abuse ng batas as long as ang sinasabi mo ay true when coming from a place of concern. Brother, I am behind you. Ngayon, alam ko na, ba't to sumama sa mga basura? Kaya naman pala, nagdonggago ang puta kasi pare-pareho kayong mga banta sa kalayaan ng kultura! Pati sa kritiko ng dating Pangulo, nagbanta ka rin. Habang mata nagniningas. Wag daw silang pupunta sa Davao pag binomba ng China, Pilipinas. Puta, tama ba yun? Yung pagkatao mo, nasan? Porket hindi ka sundo sa politika, deserve na pagkaitan ng kaligtasan! Ganun kakababaw mag-isip! Kapwa mo Pinoy, iyong matitiis? Woo! Buti nga, mamatay kayong lahat dyan, yan. Di kasi kayo DDS. Ano lang eh, pilosopo. Parang ganun yung dating sa akin ng kay Shay. May pagka-pilosopo na. Ganun ba yon, ha? Hoy, kakagan bars, pulbura na ata laman ng sentido niya. Hoy, Flubert, bago ka maging DDS, wag mo kalimutan, Pilipino ka! Alam ko po, pag umabot sa puntong ganon, basta Pinoy, welcome sa lugar nyo. Pagpasensyahan nyo na si Flubert, bars kasi ng bars, na wala tuloy sa lugar yung kalugar nyo. Hoy, alam mo ba kanino nagre-reflect yung maling mindset na tinatahol mo? Banta ka ng banta, di mo napapansin, banta ka na rin sa pinagtatanggol mo. Sixth Threat, gising. Huwag mo silang takutin. Buksan mo yung delusional na isip mo at ang realidad papasukin. Alam mo sinong makikinabang sa pag-promote mo ng dibisyon? Iyong isipin, pag ang mga Pinoy watak-watak, mas madali tayong sakupin. Sa times of unrest, dapat lahat ng Pinoy ay magkampi. Hanggat maaari, let's argue less at mas piliing umintindi. Tayo'y magkaisa at mula sa ating chest, ating isigaw ng matindi with all due respect, China sa amin ng West Philippine Sea! Ngayon, alam mo na pinagkaiba natin. Kita ko naman Biglang bumagsak sa West Philippine Sea. sa mukha mo. Hanggang bars ka lang, Floy. May greater purpose, tulako. Ang haba nga ng rounds ni Shay. Umabot na sa 10 minutes sa akin eh. Sa bars nakakaboses, pero di makaboses sa mga boses niya sa Donggago. Pero wag ka mag-alala, Sixth Threat. Gumawa ako ng liham. Padala mo sa iyong amo. Oh. Eto na, mukhang titirahin niya si Andrew dito, si Kuya Drew. Di ko alam anong number eh. Number 3, Hey! number 4. Psych style, psych style. Di ko alam anong number eh. Number 3, number 4, number 5. Yeah. Dear Kuya.
May gusto lang ako sabihin. Seryoso to. Seryoso to, ha? Dear Kuya, may gusto lang ako Binabaan na siya ni Sixtret eh. Kasi titirahin lang naman niya si Kuya eh. sabihin. Una sa lahat, para sa akin, isa kang legend, isa sa puno at ugat. Gaya ni FM, wala kang katumbas kung usapan ambag. Sa katunayan, kanta mo kinanta ko sa school nung ako'y unang nag-rap. Kuya, sabi nila, tinagalog mo lang. Kung totoo man yon, salamat, isa ako sa napasaya mong milyon-milyon. Kung totoo man yun, edi sana, hinayaan nyo na sa korte, di ba? Ako'y Pinoy, hindi Ingles. Gaya nga nasabi ni Shayna, irespeto nyo yung korte. Ang pangunahin kong lengguwahe. Pero dahil sa'yo, naintindihan ko ang isang magandang mensahe. Kuya, sa totoo lang, naisip kitang idis sa battle na to. Naghanap ako ng pangit, pero sorry, maganda nakita ko. Noon pa lang mga panahong pinaglalaban mo ang nababadoyan sila sa rap, ito'y pinaglaban mo. Ayaw mong nababadoyan sila sa rap, yun din pinaglalaban ko. Pero kuya, sa totoo lang, sa panahon ngayon, di pasok sa panlasa ng bagong henerasyon ang mga gawa niyong bara. Ikaw pwede pa, pero mostly, yung mga gawa talaga ng iyong mga kasama. Pero hindi dun galing ang hate na iyong tinatamasa. Kuya, yung burat ng tao dahil sa nasa iyong paligid. Tinitira ang mga bago kahit nananahimik. Tas tila walang sumasaway, yung amo tahimik. Nagmumukha tuloy ikaw may pakana o nakaisip. At kuya, isa pa, pag rap lang, wag mong palakihin. Nagmumukha ka tuloy pikon sa bagay na ginagawa mo rin. Pag rap lang, wag mo palakihin. Ang mali kasi, alam mo yun, mali yung nagiging konsepto sa isip ng mga tao. Kagaya niyan, yung sinabi ni Shayna, Kuya, wag mong palakihin pag rap lang. Eh, wala namang kinalaman si Kuya Drew dun, di ba? Wag palakihin. Bakit? Paano pinalaki ni Kuya Drew yung issue about sa Zakian, parang hindi niya nga pinakikailaman yung doon. Wala nga siyang statement about doon di ba? Makita nyo, hindi rin naman siya admin ng Donggalo Records na page, di ba? Alam mo yun, kaya nagiging misinformation tayo kasi yun nga yung kagaya na ito na sinabi ni Shayna, Kuya, pag rap lang, wag mo na palakihin. Wala namang ginagawa si Kuya Drew. Ano ba ginagawa ni Kuya Drew? Alam niyo, busy siya sa mga gigs niya, busy siya sa mga business niya, sa mga ginagawa niya. Bakit kailangang idadamay niyo pa siya? Ayaw niyo kasi nandadamay sila, pero siya dinadamay niyo nang wala naman siyang ginagawa, di ba? Danas ko rin ang matinding bash at ito lang ang akin. Pag di ka natakot na masira, doon ka na di kayang sirain. Totoo yun. Pag di ka natakot masira, doon ka na hindi kayang sirain. Kaya kita mo si Kuya Drew, hindi takot masira, hinahayaan niya lang kayo, di ba? Lahat ng mga basher niya, bakit? May narinig ba kayo mula sa kanya? Wala kayong narinig mula kay Kuya Drew. Hinahayaan niya lang kayo kasi hindi nga siya takot masira. At doon tumatama yung sinabi ni Shayna, hindi niya siya kayang sirain. Pag di ka natakot masira, doon ka na hindi nila kayang sirain. Parang ganon. At sa mga matatanda, sa matatanda na kasama ni Kuya, gusto niyo yung benefits ng pagiging nauna? Gampanan niyo muna responsibilities, mga idol. Di kayo kinikilala? Makipagkilala kayo ng walang bit-bit na rifle. Kayo yung nakakatanda. Dapat mauna kayo maging humble. Kasi ang mga nauna dapat ang leader. At ang leader nagli-lead by example. Kuya, tama naman yun. So, para sa akin din, ginagawa naman nila yung part nila na yun. Kasi kita mo, may nakakakulab naman sila na mga bago May nakukuha pa nga sila ng mga bagong artist di ba? Kung hindi nila kasi ginagawa yun, wala silang makukuha ng mga bagong artist na mga sa generation natin ngayon. Like GK Ibarra, Sixtret, di ba? O nasan ba sila ngayon? Nasa Donggalo. O. Ginagawa naman nila yung part na yun, pero pili lang. Kasi hindi naman lahat kasi kayang rumespeto sa Donggalo. Yun nga yung sinasabi ko na napapansin nyo lang na sila yung nauna sa diss trackan kasi ang pinakinggan nyo lang is yung diss track nila. I mean, napakinggan nyo lang is yung pagmumura nila, pagdi-distract nila doon sa isang tao. Pero hindi nyo inalam kung ano yung punot dulo. Di ba? So, lalo kayo, sa mga nakikinig kayo na kung rapper ka or artist ka or fan ka, alamin nyo muna kung ano yung punot dulo ng pinag-ugatan. Kasi malay nyo, yung mga alam nyo is meron pa palang hidden yung alam nyo, meron pang hindi na ikwento
sa mga nalalaman nyo. Halimbawa, nalalaman nyo na, eto, tinira kasi ni Jote si ano ganyan-ganyan eh. Siya na una. Hindi nyo alam, meron pa palang backstory yun, di ba? Ganon kayo kung magiging fan ka ng rap at ng hip hop. Dapat ganon, hinahalukay mo muna bago pumasok sa utak mo yung mga sariling speculation mo. Parang ganon. Alam ko, respeto lang ang iyong gusto. Ang solusyon ko dyan, eto, sagutin mo tanong ko. Sa 14 years... Ito pa ang isa sa mga hindi ko rin maintindihan. Sa lahat ng rapper o sikat man sa mga kabataan o hindi, puta, pag sinabing Andrew E, hindi nyo ka-level yan. Hindi nyo ka-level yan. Ang ka-level ni Andrew E, Francis M, di ba? Pagpalagay na natin. After nila Francis M, wala naman na eh. Di ba? Sino pa ba? Denmark? Denmark. Pero hindi na ganoon ka-active si Denmark eh. 'Di ba? Wala naman naka-level si Andrew. Bakit niyo inuutusan si Kuya Drew? 'Di ba? Kagaya nito ni Shay, Kuya, sagutin mo tanong ko. Bakit kanya sasagutin? Sino ka? 'Di ba? Para sa akin na ganoon. Hindi ako hate sa sinasabi ni Shay. Pinaliliwanag ko lang para malinawan yung gusto ko kasi maging yung ng tao, yung mga fan or yung mga nakikinig, mga kapwa hip-hop, kapwa rapper, gusto ko maging pantay tayo lahat para para mabawasan yung bash, mabawasan yung hate sa katawan nyo. Kumbaga kasi, hindi natin ka-level si Kuya Drew. Bakit nyo siya uutusan na, dapat ganito gawin mo, kung talagang parang tinatawag siya pa, kung talagang ikaw ang hari, hindi, god damn wala kayong karapatang utusan siya. Or bakit bibigay ka pa ng kondisyon na pag hindi ka sinagot, ganito ka? Pag hindi mo sinagot to, ganyan. Damn! Napakalaking tanga nyo nun. Kasi, putangin na isipin nyo, sa dinami-dami na naggagaganyan kay Kuya Drew, tapos ikaw sasagutin ka niya. Di ba? Kapag-isip ka iisipin mo pa lang Sa sobrang daming tao na rapper or hip-hop or fan na gustong magtanong or putang ina, tas ikaw sasagutin ka niya. Sino ka? Sino ka sa buhay ko? Sino ka sa rap career ko? Sino ka? Nasaan ka nung panahong pinaglalaban ko yung hip-hop, yung pinaglalaban ko ang rap? Tapos, gusto mo sasagutin kita. Di ba? Ang haba ng paliwanag no? Here's ng battle rap. Papa-flip top o sunugan. Kahit isang beses, nagpunta ka na ba? Nanood ka na ba sa mga bago sa iba't ibang kampo para suportahan sila? No need man. Ako na nagsasabi sa inyo. Kasi, ito ang best example para sa akin kung tingin nyo na walang suporta si Kuya para sa liga nyo or sa iba't ibang liga, kung tingin nyo lang yun kasi kamalian yun, kabobohan yun Tanungin ko kayo, sa bawat liga, ilang member ng Dunggalo ang nando doon? O meron bang member ng Dunggalo na nando doon? Pag walang member ng Dunggalo, pwede natin sabihin na walang suporta doon yung Dunggalo, walang suporta si Kuya doon. Pero once na may Dunggalo sa isang liga, member ng Dunggalo, andun na yung suporta. Suporta na rin yun, tol. Kasi sasabihin, pero iba kasi yung gusto nyo na Gusto nyo si Kuya mismo yung bababa para maramdaman nyo yung suporta. Hindi nyo na-appreciate hindi nyo ina-appreciate yung maliit na suporta na yung katiting na suporta or sabihin na nating maliit, katiting na suporta na ibinabahagi sa inyo. Hindi nyo na-appreciate yun, which is mas gusto nyo pa yung mas malaki para makuha yung respeto nyo. Masyadong mataas yung standard nyo. Parang ganon. Kaso Kuya, ang mas gusto mo ata ay magkulong lang sa grupo mo palagi. Kung hindi ka ramdam ng buong kaharian, paano ka kikilalanin bilang hari? Alam nyo mga tolo, yung pagiging hari naman ni Kuya Drew, lang yan para sa akin ang gusto lang ni Kuya Drew, yung pagiging hari niya is sa Dunggalo. Sa Dunggalo lang, kung labas ka ng Dunggalo tapos hindi mo kinikilalang hari ng rap si Kuya Drew, wala na siya pakialam sa'yo. Di ikaw, kilalanin mo kung sino gusto mong kilalanin. Pero sa mga kumikilala kay Kuya Drew sa labas ng Dunggalo bilang hari, thank you, salamat, di ba, ganon. Pero yung kaharian kasi na tinutukoy nyo, na kaya tinatawag na hari si Kuya Drew, isa Dunggalo lang. 'Di ba? Kampo ng Dunggalo, doon siya kinikilalang hari. Ngayon, kung ikaw isa kang rapper, lumaki ka sa respeto, kikilalanin mong hari si Kuya Drew. Pero kung ikaw rapper sa labas ng Dunggalo at hindi mo siya kinikilala, wala na siyang pakialam sa iyo.
yung usapang hari kay Glock 9, alam nyo, totoo naman yung sinabi ni Mike Swift na wala namang hari dito eh. Walang hari dito. Kaya nga sinasabi ko yung pagiging hari ni Kuya Dro sa Dunggalo lang. Walang hari dito. Kung gusto nyo maging, kung tawag dito, kung kinikilala nyo yung hari si Glock 9, respect for that, di ba? Respeto sa inyo. Yun yung gusto nyo eh, di ba? Freedom of speech ba yun? Tawag doon. Yun na yung gusto nyo eh. Sige, wala namang problema dun. Kinikilala mong hari hari ng rap si Glock 9, walang problema dun. Wala na dapat pag-awayan, wala na dapat pagtalunan. Masyado lang pinalalaki yung issue. Nung nakaraang eleksyon, nag-promote ka ng unity. Nakapag-unite ka ng 31 milyon. Kuya, ba't sa sarili mong community ayaw mong gawin yun? Tapos na ba? At ikaw, ha? Alam ko nag-alok naman ng unity si Kuya Dro eh, nung una pa lang. Kasi kung may respeto ka sa kanya, pasok ka sa unity na sinasabi niya. Kasi yun nga sinasabi ko, yung mataas yung set ng standards nyo. Hindi lang naman pag sinabing unity, ang gusto nyo kasi si Kuya Dro ang mismong kasama, di ba? Yung pagiging unity lang, yung makapag-collab ka ng isa sa mga Dunggalo, pre, isa nakasama na sa unity yun eh. Di ba? Kasama na sa unity yun. Correct me if I'm wrong kung tingin nyo mali yung pananaw ko ha. Kasi isipin mo, Dunggalo member yun na nakaka-collab mo. Ibig sabihin, hindi ka pa kasama sa unity. Mas gusto, maituturing mo lang na unity, na kasama ka sa unity. Kapag si Kuya Dro ang nakakulab mo, puta, ang taas ng standard mo masyado. Di ba? Ha? Ikaw yung nandyan. Ikaw sana yung nakakaintindi. Ikaw dapat nagko-call out sa mga seniors 60 at nag-a-advise dyan, pre. Kaso wala, duwag ka. Ako patuloy gumawa kahit na hindi ko parte. Well, at least napatunayan ko sa mga tao na wala kang silbi. At sa PS, sa mga di makaintindi, mga mandidis yan sigurado. Pero sige lang, be my guest, di ako mai-stress sa mga duranyo. Importante, my attorney says, kayo'y walang pwedeng maikaso, hindi nyo ko malilitis, kayo'y malinis tinarantado! Wala kayong maikakaso. Tama naman, wala naman silang ikakaso sa'yo kasi wala namang ikakaso kay Shay kasi hindi niya naman binaboy si Kuya Dro dito eh. Unlike kay Zaki at Young One na talagang parang siniraan niya si Kuya Dro. Doon yung magiging kaso, doon kasi babase yung kaso eh. Yun sa'yo kasi, kay Shay kasi wala naman ako nakitang pambababoy or paninirang puri about doon sa binanat ni Shay. Kaya wala talagang maikakaso sa'yo or ewan ko sa yun lang ang hindi magets ng ibang tao eh. Ewan ko kung bakit. Siguro masyadong mababa yung yung tawag dito, yung siguro punong-puno ng hate yung katawan nila sa Dunggalo. Alam mo yun? Hindi ko rin alam kung saan sila humuhugot ng hate sa Dunggalo eh. So ayun, 6th Threat versus Shay. Ayan, para sa akin, dahil tournament to, all 3 rounds kay Shay, kay 6th Threat, all 3 rounds kay 6th Threat tayo. Kasi, ayun nga, kita naman natin, halos lagpas ng 10 minuto yung kay Shay, yung bitaw ni Shay, which is alam naman niya sa sarili niya, na overtime siya lagi. Yun, then, sa banat naman, ayun, medyo tulog lang, medyo matagal sumapak si Shay, Hindi kagaya yung kay 6th Threat na sunod-sunod talaga. Kaya all 3 rounds ako kay Shay. Kayo, sinong panalo para sa inyo at anong dahilan nyo? At kung nakikinig ka at nanonood ka sa akin, ano ang basehan nyo sa mga sinabi ni Shay? Di ba? So, ayun lang. Maraming salamat TBS13, Royal Duke Hood, Salvaria Hood, Santa Cruz Truce, Brown Pride Crib sa lahat ng homeboy ko at saka sa Brown Pride Crib sa lahat ng homeboy ko dyan. Ayun, shoutout sa inyo. Game Day Clothing, Dreamtown Clothing, Capitolio, Gero Gaspar Clothing, Gero Hood, Got Music Productions, Marinduque Mabstas, Street King Clothing, Tahanan Records, Urbanista Clothing, Bog Chipare, Yalip Tattoo, Willa Arts, Paring Boy Restaurant, 2412 Food Hub, and Z2M Barbershop. Shoutout sa inyo mga tol. Maraming salamat. No, peace. I'm out. Subscribe na. Thank you.